alam nyo namang nasa bakasyon na ako. And meron akong susurpresahin. Papunta kami nun sa bahay na fiancé ko kasi nandun yung prinsesa ko. And walang kaalam-alam yung anak ko na nandito na ako sa Pinas. Dala ko yung mga pasalubong niya. And ngayon, we are on our way now papunta doon. So stay tuned kasi nagdadrive pa ako. Tingnan natin kung anong reaction ng anak ko. Magpapanggap ako doon mga pulpul. Magpapanggap ako bilang naniningil ng mga utang. Magsusot ako ng helmet, costume, kunwari dali ka na yung mga ko yan. So stay tuned. So nagpagas muna kami. Andun yung fiancé ko, nagmumotor lang. Ayan, so nagmotor siya, nagsasakyan naman ako kasi walang magdadrive ng motor niya kung sasakay siya dito, kaya tag-isa kami ngayon. So siya yung hindi naman siya marunong mag-drive ng sasakyan, kaya siya na muna, magtsaga lang muna siya sa motor, mainit. Tayo, ang init sa labas. So ako naka-aircon ako dito. So magpapagas muna kami at bibili ng ulam para mamaya. So ito na, nakabili na ako ng karne. Ayan, so bumili ako ng karne sa kaibigan ko, sa barkada ko. Ayan, yung meat shop nila. Ayan, nakita niyan. Arnold Meat Shop. Ayan. Yan, dito yan sa may Javier Banda. Ewan ko ba Javier ba to. So sunod ko bibilin is isda naman para may pang ihaw. So ayun si Greta mga kapulpul. Ayan si Greta Yan. Babad siya sa init. So siguro mga 45 minutes yung ibibiyahe namin doon, papunta doon kasi bakit yan ng bundok. So meron akong bangos mga kapulpul. Susunod nito, tinapay na lang. Yun yung last tinapay. So let's go. Tapos na si Greta bumili ng mga kapulpul. Ayan, na tinapay So nabili na namin lahat ng mga kailangan bilhin. So rekta na kami papuntang Magnao, Leyte, sa Burawin, Leyte, Barangay Magnao. Nandun yung susurpresahin ko mga kapulpul. So nandito na kami sa Palale. And liliko na kami dito sa kantong to para umakyat na ng bundok papuntang Magnao. So welcome to Barangay Santa Isabel. So Santa Isabel na kami mga kapulpul. Konting na lang, konting biyahe na lang. So pagkarating namin ng barangay nila mga kapulpul, hihiramin ko yung helmet ni Greta kasi yun yung susuot ko, tapos maglalagay ako ng sa mukha para hindi ako makilala, para pagpunta sa tindahan nila magpapanggap ako bilang kolektor ng nagpapautang. So nandito na kami mga kapulpul. Kailangan ko nang mag-change outfit para hindi tayo mahalata. So kailangan ko magpanggap bilang kolektor. Taga-kolekta pala. So, jacket kunwari. Kasi syempre nangongolekta tayo dapat hindi tayo pwedeng umitim, kaya kailangan naka-jacket. Jacket, tapos sunod para hindi makakilala yung mukha natin. So tayo ng sweatshirt. Yan. So para di pa talaga ako mahalata, mag-helmet ako. So para tayong gago nito ngayon. Tao po, maniningil po ako ng utang. Bayad na po kayo. Wait lang, antay ako mga 5 minutes mga kapulpul. Dito muna tayo, standby. Para mabuo yung props, kinuha ko kunwari yung yung registered paper ng sasakyan ko. Para kunwari kolektor talaga tayo. So, let's do this. At sa puntong ito, bagong gising ang prinsesa ng ludi nyo. At wala pa rin siyang kalam-alam na nasa katabi niya na ang papa niyang 10 buwang nawalay sa kanya. At bigla siyang nagulat
Nung nakilala niya yung boses ko, nung nag-umpisa na akong magsalita. Kasi ang buong akala niya na isang normal lang na taong kolektor ang nasa tabi niya. At dito na nag-umpisang maging emotional ang lahat. Di masukat sa mukha ng prinsesa ko ang saya nang nakita niyang kaharap niya na ang papa niya sa cellphone niya lang dati nakakausap. Buhay marino nga naman. Sobrang hirap pag sa cellphone mo lang nakikitang lumalaki ang iyong anak. Ang kilala dahil katingag na biya.